Okay, okay, so alright, no? May buntag, may ngudto, may ngapon, no? Diya sa atong mga kabisdak, no? May adlaw ninyong tanan. Siyempre sa Katagalugan, ah, magandang araw sa inyong lahat, no? So, ito, nakatikim na naman ng malupit, no? Nakatikim na naman ng malupit itong si Sara Duterte dito kay Palaban, kay Palaban na si Attorney Claire Castro, no? Siya yung bagong undersecretary ng Malacanang Presidential Communication Office, no? So, magaling ito, no? Believe din tayo dito dahil hindi ito nagsasalita ng patsamba lang, no? Laging mayroong binabasihan. So, hindi na natin patatagalin, no? Alam nyo na, pakinggan natin yung kanyang video, no? Si ni Attorney Claire Castro. Ito ay patungkol doon sa binitawang salita na naman ni Sara, no? Sa Cebu, no? Na as usual, kahit tayo mga simpleng tao, ay talaga namang makakapagbigay tayo ng ating komento. Komentong kukontra sa kanyang mga pananalita, no? Kahit tayo ay simpleng mamamayan lang, kahit simpleng nag-o-observe lang sa ating panggobyerno, sa ating mga leader. Pero unahin natin itong kay Attorney Claire, no? Kung ano yung sinabi niya. Pakinggan natin. Sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa, ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Iyon. So, Sa pangalawang pinakamataas na narinig, excuse me. So, narinig nyo na, no? So, yun ang gusto nating sabihin din, ano? Na sabi nga ni Attorney Claire Castro, bakit ngayon ka lang magsasalita ng ganyan? No? Bakit di ka nagsasalita nung panahon ng tatay mo? Gaano ba karami ang ako, kumbinsido ako na may palpak na rin dito sa kay BBM, ano? Yung pera ng PhilHealth, medyo nagka-problema diyan, no? May kinuha sila na ngayon ay issue din yan. Tapos yung mga yung paggawa ng budget, may problema din, no? Kaya inuulit ko sa inyo, hindi naman ako BBM, no? Kumukontra man ako sa lahat ng mga leader, yan ay dahil gusto nating mapabuti yung mamamayang Pilipino. Wala tayong kinakampihang sino mang dati o bago na administrasyon. Ang lagi nating papel, ang lagi natin na gustong ipakita dito, na huwag tayong tumigil kasi, no? Kahit kayo, no, na mga kardo kritiko, ay sina-challenge ko kayo, hinahamon ko kayo, na lagi tayong maging mapagmatyag, lagi tayong magsasalita, no? Kahit man lang sa Facebook lang, no? Lagi tayong magbigay ng komentaryo para itong ating mga leader ay mahimasmasan at magkaroon na sila ng takot sa atin. Hindi kanino man, no? Hindi kanino mang mga bagong leader, kung hindi magkaroon sila ng takot sa atin ng mga Pilipino, na mga simpleng mamamayan na bumuto sa kanila. Yun ang kailangan kasi natin, eh.
Yun ang nawawala, eh. Alam niyo ba, walang takot yung mga, ibinoto natin na mga leader. Alam niyo kung bakit? Pagkatapos nating bumoto, wala na tayong pakialam sa kanila. Maglustay man sila diyan ng kung ano-ano, wala tayong say, hindi tayo nagsasalita. So, yun, tulad ng sinabi ni Attorney Claire, 'no, bakit hindi ka nagsalita nung panahon ng ama mo, 'no? Bakit ngayon magsasalita ka? So, parang sinasabi pa nga ni Attorney Claire na nanghihikayat ka ng pag-aalsa, oo, nanghihikayat ka ng, mga hinihikayat mong mamamayan para sa isang, ah, paglaban sa bagong gobyerno. Eh, ikaw nga, eh, vice presidente ka, 'no? So, pareho kayo ni BBM na nasa gobyerno. Kaya ang sa atin lang, 'no, kahit nung mayor ka pa lang, 'no, kahit nung hindi pa si Duterte ang, presidente, ito ang tandaan niyo lalo na yung mga taga Davao, ito ang tandaan niyo palagi, ang dapat leader ng mamamayang Pilipino ay walang, pinipili, 'no? Kung antay, kung antay, katiwalian ka, anti-corruption ka, anti-criminality ka o kriminalidad, magsalita ka lagi, 'no? Panahon man yan ni Hirap, panahon man ni Ramos yan, don't tell me na hindi ka pa tao nun. Itong si Sara, si Sara, 'no? So, kahit sino, 'no, kahit sino, yung mga politiko diyan na tumatakbo, 'no, Bongo, ah, Bato, Lito Lapid, Revilla, lahat ng mga politiko ano, dapat makitaan ninyo sila, 'no? Maging si Duterte, maging si Sara, dapat makitaan niyo sila ng pagiging consistent, 'no? Kung anti-corruption ka, dapat nagsasalita ka, 'no? Sa lahat ng pagkakataon, sino man yung nakaupo. Parang tayo lang 'yan, 'no? Tayo ng mga simpleng tao, lalo na yung mga tulad natin, tulad namin na laging nagbabantay, laging nandiyan. Kahit sino man ang nanalo, lagi nating binabantayan, 'no, na sila ay gumawa ng tama para sa bayan, para matapos na, 'no? Matapos na yung paghihirap natin. Hindi ba kayo nagsasawa, 'no? Ito ang ano, eh, ito ang itanim niyo sa utak niyo, 'no? Lalo na yung hanggang ngayon nagpapatuloy na, ah, naging, umiidolo, 'no? Laging umiidolo at laging, ah, akala nila, eh, bayani. Yung mga Duterte, si Sara, 'no? Sila Bongo, 'no? Na kung saan dapat makikita ninyo na talaga namang, napakalaki ng kanilang pagkukulang kahit na sila'y nakaupo na, 'no? Palaging, wala yung pagseserbisyo. Ang bagkus ang makikita mo sa kanila, nagkakampihan lang, 'no? 'Pag masangkot sa anomalya yung presidente o yung vice presidente o yung kapartido nila, kaya nagkakampihan lang, 'no? Hindi sila consistent, ika nga. Kumbaga hindi tuloy-tuloy yung kanilang pagiging, anti-corruption sila, 'no? An Laban sila sa mga leader na tiwali, hindi nakikita natin sa kanila 'yan. Kaya 'yun ang tandaan natin, lalo na yung mga kababayan ko sa Mindanao, 'no? Siguro panahon na para magbaguta, 'no? Pila na ta katuig, pila na ka dekada, 'no? Nga sige tagbutar ining mga tawhana, ini nga mga leader. Pero wala ta kadungog sa ila, 'no? Karon magbobotohan uli, 'no?
Hindi yan sila Sara kung hindi yung mga senador. Pag hindi nyo narinig yung posisyon nila sa West Philippine Sea, kung hindi nyo narinig yung paglaban nila sa korupsyon at kriminalidad, yung lantarang korupsyon ng mapa Duterte o mapa BBM, wala yan, basura yan. No? Tandaan nyo yan mga kaibigan, mga ikaigsuunan. No? Kung hindi nyo pa rin iniisip yan, talagang nasa inyo na yan. Parang wala kayong malasakit sa inyong mga anak, sa inyong magiging apo, no? Sa inyong mga magulang, no? Kung kayo ay nakakaraos, magandang kinikita nyo, 30 years old kayo, 40 years old kayo, isipin nyo naman yung mga nakakatanda. Sila ba ay nagkaroon ng magandang serbisyo mula noong panahon ni GMA, ni ERAP, ni GMA, ni Pinoy, ni Digong, ngayon ni BBM. Di ba nagpaulit-ulit lang yung buhay ng mga tao, no? Hindi naman tayo humahabol sa Hong Kong. Hindi tayo humahabol sa Singapore, no? Hindi tayo humahabol sa Taiwan kung gaano kagaganda na ng kanilang pamumuhay ngayon. Ay, hindi tayo humahabol doon. Nalagpasan na nga tayo ng Vietnam, no? So think what we call this. Isipin natin ng ilang bisis, no? Isipin natin ng daang libong bisis, no? May nangyari na ba, no? Sa paraan natin, yung pagboto natin, pagpili natin, paulit-ulit na style, yung matutuwa tayo dahil sumasayaw, binuboto na natin. Hindi natin inalam kung anong background niya. At kahit di natin siya kilala, basta inendorso ng isang sikat, ay binuboto natin. Tandaan natin, walang problema kahit na ang iboto mo ay sa 12 bakanting senador. Walang problema kung ang iboto mo ay 2, 3, or 4 lang. Hindi imbalido yan. Yan ay legal, yan ay pwede. Kung 4 lang talaga ang alam mo na magtataguyod sa buhay mo, may pagtingin ka na sila lang ang talagang magbibigay serbisyo, sila lang iboto mo. Huwag mong punuin yan. Ba't ka boboto na hindi mo naman kilala? At hindi mo narinig yung paglaban nila sa West Philippine Sea, yung paglaban nila sa korupsyon ng mga Duterte, korupsyon ng mga BBM, no? Kriminalidad ni Duterte, no? Pag hindi nila sinabi yan, huwag mong iboto yung mga yan, no? So yun lang, ano? Napunta tayo sa eleksyon, pero yun nga, may kaugnayan din naman ito kay Sara, no? Na vice presidente pa rin. Yan ang masasabi natin, no? Na yung kanyang pinagsasabi, no? Laban daw siya sa mga katiwalian, no? At tinatawagan niya yung mamamayan, yung mga Cebuano, na mag-alsa na, magalit na, may karapatan daw magalit sa gobyerno. Mukhang propaganda lang yan, no? Buladas na naman, no? Buladas na naman. Kasi nga, sabi nga nitong si Atty. Claire, at kahit tayo, kung talagang palaban ka sa korupsyon, ay dapat ginagawa mo yan sa iyong ama at mismo sa sarili mo, no? May korupsyon ka, malupit yung nung mayor ka sa Davao. Kaya huwag kang magtawag nung pag-aalsa dahil mismo ikaw ay makakatikim, no? Maski ikaw ay makakatikim ng galit ng mga tao dahil numero 1 ka ring tiwali, no? Numero 1 ka ring korap. Okay? So, ingat-ingat tayo lahat, yung mga nasa Katagalugan, ang mga kauban natong Bisaya is amping tangtanan, mga
kaigsunan, mga amigo, mga amiga. Yun lang at paki-subscribe. Kung hindi ka pa naka-subscribe, paki-subscribe. No, pindutin mo rin yung notification bell para tuwing meron akong vlog, ay unang-una kang i-inform ng YouTube. Okay?